Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:05 sa aga. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, pati ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa programa Usapang Agrikultura. Karon nga adlaw sang Martes, Hulyo 22 na kita tuig 2025. Ako ang inyong mangin kaupod subong nga aga, Junel Baclay, ulupod kita tutubala sa isang takna subong yang nga aga. Sa pagpatpat sa aton siniya mainit kag labing talalupang don nga mga impormasyon nga makabuligid sa aton siniya mga mangunguma. Nagapabilin nga magalumon kay nagapanalithi sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo after sang pilaman ka adlaw nga pag-inulan na nagresulta sa pagbaha sa aton diri nga area sa Western Visayas. Sa gihapon nagapadayon ang aton siniyang paghatag sang mga importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa aton siniyang pagpanguma. Dugay-dugay mangin kaupod naton ang aton siniyang from sektor sang salt production. Diri naman kita sa salt production. Ang asin isagid sa mga ingrediente nga ginausar sa aton siniyang mga kauturan everyday kaga maayo gid nga may background kita kung paano bala ini gina-produce. Diri sa aton nga area sa Western Visayas, kumusta ang salt production? Importante man mo kay kung ang salt production mapabayaan naton ini kag hindi naton ini abi pag tun-an kag i-improve ang production ti amo na nigurong pagsiling nila Jones nga paglas ay sang aton nga pangabuhi kay ang asin isa sa naghatag sang sabor o kondamil sa aton siniyang lulutoon sa mga menu naton nga ginaluto everyday. Kag subong nga aga aton karon mangin kaupod ang presidente sang Lacturan Salt Producers Association agud maghatag sa aton sang ilaman yang palangabuhian. Ano bala ang mga ginaatubang nga mga challenges sa salt production kag ano nga mga suporta ang ila siniya nga ginabaton coming from Department of Agriculture Western Visayas. Ang iba naton nga mga kabataan, especially mga younger generation, siguro na anad na ina nga siling kita nga kita nila ang asin pero kung paano ano ang mga pamaagi para nga ma-produce ang asin medyo kulang pa sila sa ihibalo. So manami man nga itudlo sa aton sining mga pamatanon ang salt production. Mangin ka po daton karon si Mr. Vincent Cayetano ginatinguhaan naton nga malabot ang iyas ni nga contact from Lacturan Salt Producers Association. Ita magsala ining Lacturan Salt Producers Association from Dumangas, Iloilo. Damo na gaingoday nga mga asinan mo sa Dumangas, sa Liganes kung dili ka mag-agi bala sa may Coastal Road pakadto sa Dumangas. May mga pinanada ka mga areas nga into salt production. Ingod-ingod ni sila sa mga punong gagang iban malapit sa kilid sang baybay.
Sa aton sini mga kauturan kay pidalangga nga mga tagpalamati nga nagaluto sa ila sini nga palamahawon o kung nagapangapiso nga mga tinion pero nagapamati man sa aton sini nga pagpangalagad. Kag nagatan-aw sa ila sini nga Facebook page, pwede gid kamo maka-join sa aton sini nga programa paagi sa pag-comment sa inyo sini nga mga palamangkutanon at the same time mga talamyawon pwede gid naton ma-accommodate diri sa aton sini nga programa. I-welcome na naton sa aton sini nga pagpangalagad yari na ang aton sini nga guest subong nga aga from Lacturan Salt Producers Association o kung presidente gid sang Lacturan Salt Producers Association si Sir Vincent Cayetano. Mayong aga, Sir Vincent, and welcome sa programa Usapang Agrikultura. Upod mo si Jinel Baclay. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. Mayroon nga naman sa inyo ba? So, exciting gid ang aton sining nga topic. Subong nga aga mo nang siling naton kagina sa aton nga intro pa lang, no? Nga madamo sang mga gamit sang asin. Masami naton ini nga matilawan sa nagkalain-lain naton nga mga menu. Pero ang iba naton nga mga kauturan, especially mga ulihing tubo, daw hindi pa gid familiar sa ginatawag nga salt production. Kag ikaw gid sini sir ang makabulig sa aton subong iya nga mga kauturan sa pagdugang sang ilang mga hibalo sa salt production kag kung paano masustain no ang iniman niya nga production. Sir, by the way, gusto naton mahibaluan ano nakalawig ang inyo siniya nga association sa Lacturan Salt Producers Association Sir Vincent? So, naman ang association na organized kami sa year 2022 after this year nag-engage kami sa pag-asin. Pero before that, dati pa lang kami namin sa ating before since sa 80s na nag-practice na kami sa mga search and pag-asin. So halin pa 80s galibot siningon ni lawig na. Yung harap na lang sa natin na activity sa mga tigulang namin nag-asin isang na mulat kami sa mga sitwasyon na ang amon area na coherence sa labas sa mga source sa mga amon ang atang ang ara kami sa Lacturan. Kadto na kita sa aton sini nga mga palamangkutanon na Sir Vincent. Una kita sa aton nga topiko parte sa salt production. Ano nga klase sang proseso ang inyo ginagamit sa paghimo sang asin? Wala naton nga ti may ara sing kung tanaw ta sa may mga traditional way sa pag-produce ang asin. Sa subong no, ano ang mga pamaagi ninyo sa pag-produce ang asin Sir Vincent? Ang among produce based on solar operation. Pero ang mga gina-mention mo nga sa una, in traditional way, may ara nga mga wood, may ara nga mga cooking. Pero bari sa amin kay since na ang aming area, malatad, so bali ang aming nga gina-practice is based on solar na gagamit kami sa plastic. Okay. So ano bala ining ginatawag sir nga DSIP no para medyo tayo lang nga background ang aton sini nga mga tagpalamati sa solar o kung sa aton sini nga salt production. Ang DSIP ano ang panaton nga development and serve DSIP what I mean this IP ang DSIP development industry progress project. So paano nakabulig ining DSIP sa inyo production halimbawa sa kagamitan, training o kung funding Sir Vincent? Sila talagang mabulig sa amon kay ang yung project na nungod sinunod na ang kanisang libre ng mga raw materials na halin sa ating diesel na bilog kami kaya din-organize kami sa ating LGU and assisted nila ang mga
proseso nga ginagamit sa subong, ginhatid sa amin nga ma-enhance kami sa mundo nga pagka-develop sa mga project sa activity. Kaya ang mga produkto, very essential. So, dahil may pasalamat kami natulutanggan natin, natulutanggan kami sa mga ayunsya sa gobyerno dala para ang atin ng mga produkto mangin standard kada kung essential siya, very usable sa ating mga sa ating mga komunidad. So, salamat dito kami nga inyong programa ginhatod sa amin nga libre kada nangin bulik ini sa amin nga muko kay yung mga programa tang since itis na wala tayo na sa amin na hapag sa subong ano na ang practice namin na ang amon ng mga naman may may mga pundo na ginagamit kasi dahil gina-recycle naman lang namin ang amon ng mga nabiling mga pundo. By the way, sir, gusto naton mahibaluan, mga pila ang inyong miyembro sa Lacturan Salt Producers Association, no? Mga ano kamo kadamo nga mga manug-asin, Sir Vincent? Kaya atong member nga 28 members, pero ang ibang mga membro nga nag-join sa aton, mga inactive na sang nagbigad. Kaya encouragement na ito nga siling ko na kung pwede ka mag-join sa amon. Kaya gin-organize dito sa GIFA, siling ko, kaya yung programa namin para siling ko sa aton na pinagabian. Kaya ang sense nga ang aming area, abis rin doon ang siling hindi namin na pwede sabi sir kasi ang ibang nag-open pagpalabal man kami sa mga management na pwedeng open, nag-join man sila sa amin. Pero ang ating solid members association is 28 person. By the way, sir, sa inyo lang pag-monitor, no, sa subong ng mga panag-on o kung subong ng mga tinion, paano nimo ma-describe ang manug-asin naton? Just like sa mga farmers naton bla, no, ang iban mga tigulang na iban mga farmers may sa bahin sa mga manug-asin naton nagadamo bala o kung mas naton nga nagadutay ng aton nga mga manug-asin kag ang mga younger generation subong may mga naga-engage man abi, no, nga nagapadayon sa sining aton siniyang salt production, no, knowing nga essential ini sa nasiling nimo, no, ang aton pagkinahanglan sang asin, no, sa subong daw nagagamay na lang mga manug-asin ta. Sa din naman ang nagkakaba sa atin nga sa sitwasyon ang since na po ng mga area content lang kita ang mga willing lang mag-asin. Pero kung halimbawa nga may mga open nga mga site, ang ibang for example nga sa amin nga mga member, gusto ang damo na mag-asin pero sa ibang nga mga area o ang ilang nga mga area nga ginapang asin na ang abi sa mga gusto nga nga nagamay ang atin nga mga enthusiast sa pag-asin kay ang very demonstrated nga mga nagdaan mga pila ka mga dekada nga mga medyo bilang nga nagamit siyang mga properties ang mga may puno ang ibang wala na ba-engage sa asin kay ang pila ko nung ang nabudlaw i-restore ang mga puno sa nga talaga. Pero sa amin ang amin ng mga area na daw stable pa man amin nga continue kami. Pero sa ibang lugar siguro, silang natin nga daw wala mo sila gana kay it depends naman sa mga may pag-iabla sa mga puno. Hindi na sila magpasin o mapiling sila nga sa sitwasyon nga baka tumpla. Dahil ang panahon, abis subong hindi na ito natanong ang predictable na example nga dito lang nga may summer mo lang nag-ulan, nag-baha. Amo na nga baka dibla isang sitwasyon na kita manag-asin daw ang ibang daw kakabilaan na sang gana balang kasi nga hindi na lang kami kay ang local market natin kami pa ng pesa kay barato pa sang time na ito nga ang asin tinanglan ng gid. By the way, Sir Vincent,
pila naman niya kasako o kung kilos ang asin ang halimbawa inyo maproduce no kada bulan sa inyo lang estimate no sa bahin sa inyo sini nga asosasyon Sir Vincent. Yes, amon sir, pero ang amon nga planting during peak season nga halimbawa nga dry season sa isang sa nakaproduce sa isang 3 to 5 sacks depende sa inyo hanggang nga rolyo nga roll ano lang amon nga ginabasihan dahil kung ang approach sa isang tao makadala sa rolyo. So kung may rolyo at may na sa it means nga kung may ano natin sa literal na kiluhay ang isa is 50 kilograms, maka-average kita sa 156 minimum kung halimbawa na damo ang imo na wala na galak ang imo area o halimbawa na kuya mo na magandal sa 5 karilyo ano na sir ang ginabasihan natin nga ang isa ka tao wala na ganun po sa 150 kilograms or 3 sacks. So bali ang average ninyo mga dira 150 sacks in 1 month ang minimum sa nasiling nimo. Okay. Bali kung ano natin sa maka-produce sa isang 3 sacks a day may 3 bali may ara siya ng 90 sacks. Above then, may conduct yung halimbawa na gusto niya nga kaya niya nga mag-handle isang 5 or ang minimum natin sa ano man so is 3 rolls per person. So, bali, ang minimum namin is 3 sacks, 150 kilograms. It means na halimbawa sa isang bulan, naka-produce kita kung ibutang natin sa 90 mga 4.5 metric tons ang euro sila natin na produce sa katawo. Balaan natin na mayara si mga disadvantages man no ang tiyempo halimbawa kung halimbawa dry season mas mataas ang production sang asin amo sina. Okay. Ikot ba yun sa summer na first na ang ginasaligan na lang natin kasi sinabi kong bayang tinto kag-based on phenomenal nga halimbawa ang mga ninyo kita ang kabel sa amin pero ang sa iba naman nabi nga lugar na halimbawa sa agriculture farming ang mga medyo daw ginabalance mga biscuit may ara ka source na reliable kay sa amin nabi ang asin para lang din sa based on solar lang kung adlaw lang kita base kung halimbawa na manamit ng init kung yung nagit wala na sa weather disturbance ang atin nga mga family kasi nag-enjoy man kaya ang amang production tuloy-tuloy kag manami ang amang Mayara man bala sir sa alternatibo kita nga pamaagi to produce sang salt halimbawa na lang niya kung medyo maulano ng aton nga tiyempo mayara ka mo sa mga teknolohiya or mga pamaagi nga iban aside from solar based abi nga pamaagi sa pagproduce sang asin Sir Vincent. Ayun sana kita sa bang introduce nga ginaano sa atin pero wala naman na exercise ang through cooking ang rice ginagamit sa niluto sang asin na even though nag-aulan siya pwede ka mag-produce kung ang halimbawa nga may stock ang brown solution nga pwede mo siya gamitin para makaproduce ka sang asin pero sa amon abis ang amon lang individual man lang at ang although ng association kami pero ang branch na ang pondo sa nga halimbawa nga gina-introduce sa amon ang cooking sa linggo someday siguro mas-try natin inatay para hindi kita ma-short siyang natin mga produkto na dapat continuous kaya yung asin importante din sa atin. So, importante nga ma-sustain ang demand kumbaga, no? Sa aton sini nga mga nagakinahanglan sang asin. Gusto naton may baluan sir, kumusta ang pagkinahanglanon sang asin? May mga tion abi nga daw ginakulang kamo sa supply tapos damo nagapangita o kung may ara man tion nga daw nag oversupply kamo
Kag tibalan naton nga ang law of supply and demand, ang isa man ini sa basihan sang pricing naton sang asin. May mga kasubong man sina kamo nga gina-encounter, Sir Vincent. Ito na nga din na kung halimbawa na during peak season, may mga kasulog na mga dito sa Mindoro, madamong ilan na production na time by volume. Kung baga sa situation sa local market, na lugi kami kaya ang ilang production. Kasi kanda po, kanda ang sa amon dirigag mo lang non-production. Pero kung baga sa ang ginagamit naman sa asin, hindi na sila na isa lang kahit kundi daily na siya ginagamit natin. May araw na kita subong ng mga nagbabaluan na ginagamit na sa mga protein, sa mga fertilizer. Hindi naman siguro sa nga na sila naubos na kita, which is nga madamo ang nag-demand sa atin asin ay during summer, may mga araw ang bulagan mula sa nag-dry fish. Tapos may araw ang ginagamit sa mga may ginagamit nila sa subong ng mga sa mga balay, gagamit sila sa una wala pa man gamit sila sa mga chemical pero subong madamo nga mga kagamitan sa asin nga kinanglanan din nga kita makaproduce pero wala competition na pagdagiro na lang sa atin within our country nga Philippines, may wala pa man siguro importasyon na kita sa atin na matutong lugi or napakawang kita kay ginagamit mo natin ng asin nga pang-adlaw-adlaw sa kanan nga muna na hindi man siguro nga kanyang stock natin mag-order ay ginagamit na. So kadamo na sa mga ginagamitan gali sang asin, hindi lang siling sa pangluto naton, kundi ginahimo ini nga sangkap sa iban pa nga mga produkto, no? Kasubong sa nambali mo, sa paghimo sang abono, sa mga abono, iban pa. Sa mga livestock, gamit sila sa asin kasi ang mga gamit nila sang sa ilang mga baka magpainom sa mga kanding at sa mga madami dito ang ibang yung una ang atin commonly na sa lang sa pagluto lang pero naman po expansion naman sa atin mga knowledge ginagamit nga pwede dali sa siya nga pamagi. Ano naman niya sir ang mga pagpanghangkat o kung mga challenges nga ginaatubang sa aton nga mga manug asin sa subong, no? Especially halin sang una 1980s pa sila nimo, nakita nyo na kung ano ang paano man ka budlay man i-produce ang asin. Ano pa gid ang mga challenges nga inyo pangatubang sa salt production? Mga challenges natin ang inatagabot pag-bago sa mga panahon na hindi natin kung sa mga avoid. Kami na ang ating mga production na gagamay. So, ang since mga pitada base lang sa solar, ang ating panahon at isa mong daw hindi mo siya matubig. At very worst condition din sa amon na limawa na kami naka-perform na kami nag-ulan naman siya and then stop naman and then na-try naman kami panglimpyo tapos nahulat naman kami sa pinaka-adlaw tapos ulan na naman very challenging tapos ang tinalaman sa mga may mga sa resiliency mo na tinalaman may kumbaga sa maka-recover na yun kay inaabi nga mga kung na siyang nag-hindran sa amin ang panay-ulan nila, nag-panggit sa amin production na hindi kami continuous sa harvest. So, kumbaga daw, hindi man maglayo sa mga mangunguma na to ng climate change ang siling nila, unpredictable ang aton siniyang panahon, kagkabudlay kaysa timplahon, ng hibaluon kung ano ang mga mangin panahon naton in the coming weeks kag days pero siguro subong sa
sa moderno naton nga panahon with technologies nga may ara kita, bisan lang sa weather monitoring naton pwede na kita makagamit sang digital nga mga platform, no. Nakabulig ba nini sa inyo, sir? May mga apps na kita subong to determine sa sunod nga semana daw medyo mainit aton nga tiyempo, sa amo sini mabagyuhon kita. May mga nagagamit man kamo bala sini, sir, nga mga technologies naton o kung mga apps subong nga available sa cellphone naton, Sir Vincent? Yes, sir. May ara kita sa mga may search natin sa ating Google nga kung halimbawa without today, forecast for 10 days. So, muli ginagawa na mo, ginagamit ko na mo sa una sa inaccuracy na 80 to 94% nga well accurate na siya. Mga isang mara nga kung ako bilang presidente nila nag-inform sa ilang anchor sa maabot nga adlaw mara kita nga video distance ban. So, aware ka mo ay siling natin nga mga produkto para sa food natin tataanan niyo kay para hindi ka mo black bala na nagkaroon ka kami na mag-gulpihan na kami pag nagulan na hindi kami kapasilungan, hindi matunaw. So, mali na-expose natin na sa ang mga modern natin nga charts na kita, nakarelay kita sa condition sa panahon through Google kay nako ginakabulig sa amin. By the way, Sir Vincent, may ara bala kamo sang sistema para nga mapabili naton ang quality sang asin o kung may ara kamo sang mga gina-practice paano naton ma-maintain ang asin. Wala naton nga ti ang asin maalat gid man. May mga bala may ara kita, may mga gina-kuan kita, may gina-measure naton ang kaaraton. Paano naton gina-monitor ang quality sang asin nga aton nga gina-produce santo sa demand sang aton siniya nga mga nagakumpra kumbaga nagapamakal sang aton sini nga asin. Ano ang inyong sistema nga ginapatuman sini kag may mga trainings bala kamo nga ginapatigayon para mapabilin ang aton siniya nga salt, especially ang good quality sang salt naton na Sir Vincent? Kami nga kita mga training, especially nga ginaganda kami sang DIFAR, amo na nga daw medyo na-upgrade na kami sa sitwasyon na kami nag-produce ang asin. Nang malikawan natin ang mga impurities wala nga ginatawag. So, kayo very essential na siya. So, bali, ang proper cleanliness din nga dapat ang aton nga sa brine solution, ang tubig natin, nangin matinhaw para ang aton nga gina-produce na asin. White crystalline nga maka-attracted sa aton ng mga consumer nga matinluin ang asin kay wala sang impurities ang nakita mo ang colored deformation nga maiton. Amo na nga tingalit sa gina-emphasize natin nga mga training para sa aton nga mga consumer kag sa aton mga personal aspects nga magamit kita sa asin dapat tinlogin kay nag-base man aton sila sa sa aton nga mga health na kita gagamit sila nga produkto. So, kumbaga gina-maintain number one cleanliness sila nimo tapos ang dapat mas maputi ang ma-produce naton o crystal clear abing kinds ang asin. Daw mas maayo no kung kay ti may araman asin kisa nga daw lain ang color sana siling nimo naga brown o kung naga daw yellow type. So gina-prefer gid once nga mas maputi ang asin, good quality amo sina, sir. Okay, mo din na ang kuan nga para sa aton nga market, manami ang aton nga marketing kon ang aton nga produkto is very super wide, and then ang mga pwede natin kumbaga sa pwede ka pang export quality ang ginadapat ang sulod natin pero ginaabi sila ang mga ginapana ng maitom na siya ng asin. Produce na sa during after the rain dito lang katanilo hindi na siya na perfect na mapaputi pero
by gradually naman kami so kami na dayon sa nagpapatik kay kung ko ang mga may based on classification na kakagamit kung halimbawa nga ang unang produce medyo na ito kaya pagtana sa mga sa mga livestock, mga poultry ay sa ating may mga bakahan tapos ang ginagamit nila sa mga halimbawa mga pangtata nila ginagamit nila to disinfectants may araw na mga wala man namon hindi na sila nga pagkaitong ginagawa namon kunti na tago man namon na ano namon nga kung may katangit na naman na klase ano na nga pag namon. So may kumaga may nagkalain-lain nga pag kinahanglan no ang depende man sa quality sang asin kung may pampagkaon, pang livestock, agriculture, kag iban pa. By the way sir, paano ninyo gina-distribute ang asin? Kaga gusto ko yung mahibaluan. Ang asin bala may ara sang daw expiry man na abi nga di after ma-produce siya dapat within a month ma-dispose naton ini kay kung hindi naton ini mabaligya dayon base kung kumbaga daw ma-expire siya o kung hindi na siya naton mapuslan ang iyang quality niya naganubo man may mga kasubong kita sinabi nga dapat once ma-produce ang asin after pila ka days ma-distribute naton ini kag hindi na naton pagpadugayan mga kasubong sina nga practices sir. Ito naman ang natin asin halimbawa damo kita nga mga local vendors na ma-produce na dispose natin pero sa ang asin abi hindi naman siya piling nagagaan siya. Kaya probably kung ako ang nagagamit, kung kami nagagamit, mas gusto naman ang laon. Kaya will serve na siya, gina-preserve na siya sa matinlo ang subit lang. Kaya once nga kung halimbawa na nagtubay na siya, ang iyang wala na siya wala na siya melting, wala na siya tunaw, mas nami gamiton, kaya ang iyang lakini lang kay isa little bit na at isang gamay, napang na siya kayo siya, very concentrated na siya kung halimbawa nga dugay na gid siya. Pero wala siya hassle na magdugay o halimbawa kay expire. Kay once nga din sold na siya naman sa isang sulod ng matinlip na baka siya malayo siya sa mga hindi siya nagpalabutan, gina-preserve na matinlip. So bot silingon bisan ano kalawig ang asin nagadugay ang asin naganami siya gamiton ang sa gabase sa longevity abi mas manami quality ko ng asin medyo madugay-dugay na na-produce sa malawig-lawig na gawa compared sa bag-o Sir Vincent. Okay, ano din naman ang manami din man siya pago mo siya especially for consumption ginagamit mo na medyo piniraon mo siya kay kung halimbawa ang mga which kuha mayara nga kung bagamaw lang expose sa hangin na piliin mo nga baka-basig na ubos kay ang lang kung sila sa technique sila nga na siya hindi pa siya buga sa may ara pa siya sa condensation na pa siya tunaw pa siya kung may kasi hindi siya nagdugay. Kaya ang nagdugay na nga siya nagatiga mas preferable, mas marami gamitin. Akanto kita sa sunod naton nga palamangkutanon Sir Vincent, may pagpag-ubala sa inyong nangin kita o kung pangabuhian sa aton sining mga manug-asin since nga ginabuligan na kamo no sang aton siniyang DSIP no ining programa para sa inyo Sir balan naton nga ti sa farming sa iban sa mga mangumata may mga insurance may mga gina-enroll sila ang ilang mga crops sa PCIC sa inyo bahin sa bulig sang DSIP paano may mga nakitaan kamo nga mga improvement kasulhayan nga nabatsyagan after nga may programa nga gin design para sa aton sini nga manug-asin paagi siniya Sir Vincent. Well, good sir. Kaya ini nga ang aton nga bisyo, dapat gid ini nga bulig.
kay pinaagi sini naka-avail kami sang libre nga mga gamit nga hatag sang aton nga agency nga BIFAR, assisted man sang aton nga LGU diri. Kaya sa mga sini kay kami nga gintagaan sang abala nga material, nakahatag kami sang nakapundo kami sa among asosasyon nga amo na lang yun di ginagamit namon nga para hindi na kami mangita sa amon nga pinagasan. Dahil yun nga namon, ani namon, yun himo namon nga daw pundo nga nakabuligid sa amon. Kaya ginapisuligid sa amon nga magpagasin kay wala na kami problema sa katong nga imiton kay may ginatag nga pundo sa amon nga mga raw materials na COVID ang nabulig sa inyo nga nga programa, sir. So at least may may long term nga mga goal ang aton siniyang BIFAR, Department of Agriculture, sa aton siniyang mga manug-asin para ma-sustain man ang aton siniyang pag-supply sang asin. So damo pa kita sang inog pamangkot kay Sir Vincent sa aton siniyang pagpanumbalik. Pabuhi lang kita sang pila ka mga importante nga pahanumdom sa aton pagbalik. Madamo pa kita sang sarang nga matun-an diri sa aton siniyang pagpangalagad sa salt production diri sa aton siniyang programa sa usapang agrikultura. Ini kagiban pa matapos ang pila naton ka mga pahanumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building, at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amay Paris, ang araw. Ano ba yan? Puro sukat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Mom! Tama na! Ayos lang, di ba?
Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana, may OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night? Yo, it was the best! May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:47 sa aga, balik diri sa aton siniya programa sa Usapang Agrikultura. Kaupod sa inyo alagad Janelle Baclay. Sa aton guest subong iya nga aga, si Sir Vincent Cayetano from Lacturan Salt Producers Association. Namo kita sa mga natun-anahan nungod sa pagproduce ng asin. Balik kita sa aton sinipila ka mga palamangkutanon sa kay Sir Vincent. Sa karon, Sir Vincent, ano ang inyong mga plano o kung mga kinahanglanon? Agud mapadako pagid ang inyong sininga operasyon, or are you planning nga ma-enhance pagidabi ang inyong mga operasyon sa pag-produce ng asin? Kung basihan naton ang demand, may ano bala, may mga opportunities ka mga nakitaan to increase ang inyong production as of now, kag paano naton ini ginapreparahan no ang ini nga mga goals ninyo, Sir Vincent? Sa itong pagmasing among plano, na regular na pagdating na exercise kita, nag-engage kita sa pagkasin. Ang among na ba nga ano na ba nga, kung halimbawa nga temprano pagsulod ng init, wala na kami kapalate nga sa atin nga panahon bala. Gauna na lang kami nga hatag na kami dayon sa among kumbaga sa huwag na kami dayon kaya ang gusto namin na production ng dakuman kay yun na lang natin ang ating timpo nga sa isa daw ang kwan na lang na hindi na predict so dapat pagsulod na sa tigilin sa halimbawa ano siya sa mga early January na ano na kami dayon dahil kami dayon sa pag-ubra sa amin sinan. So samtang temprano pa kag may tion pa the earlier nga makaproduce kita advantageous sa aton siniyang nga salt production kumbaga do advanced queuing kita para nga may damo kita sa mga reserve pananglit nga magtaas ang demand kasubong sina Sir Vincent. Kung halimbawa ang makaproduce kita sa temprano may pundo kita kung may mga demand na may hatag kita dayon natin nga mga customer na may ara man lang na kuha sa temprano pa kay ang konsula ba nga hindi kita magpuli sa panahon ko na lang na magsabay ko kita dayon kung lumaya ang na siya kasi ang na tikulo na. Pero kung may mga regular na kita daan yang halimbawa nagakuha sa supply weekly, monthly, may mga month gid nga daw nagataas ang pagkinahanglanon sang asin. May mga tion man nga nagakawad-an kita abi Sir Vincent, ina lang may ma-order sa aton. Wala ta na-anticipate
may daw nag-bulk gawa ang ilang nga order kag naghawan ng atong warehouse daw naubusan kita sang stocks. Mga kasubong sina nga sitwasyon. Naka-encounter ka mo sang kasubong sina, sir? Yes, mayroon din mga nakita sa mayroon. Julio, ang puna. And then, all of the sudden, umulan. Kung nakapagawa ka sang ng clean up ng mga fixed ang mga bodega. So, hulap ka naman, hulap na kamag-init naman. Pero kami, bilang na nag-aasin na nag-preserve kami sa personal use ang sang mga lumaya na may mga filtering team ng kita, ginapangatag ka natin, wala kami 0-0 kayo, hindi mo natulungan. Ngayon, hindi mo na bugat kayo bakit ko sa sobrang may actual, may na siya, may weather disturbance. So, amo gina ka-importante ang weather forecast nga ginabasihan gid sa aton siniya nga production Sir Vincent. By the way, sir, paano ginaapektuhan sa aton sini nga environment ang production na sa aton sini nga mga asin? Na mention mo kaina nga number one gid nga nagaguba sa aton sini nga production is once nga ang mga facilities o kon ang aton nga asinan maguba sang kalamidad, baha o kun bagyo. Ano kadasig ang pagrehab abi no? Ang pagkayo sa mga asinan naton kung maguba ini. Halimbawa na lang kung malapit ka sa mga punungan tito prone gid ang isagawa pag baha nakabuka o kung nagakatiphag, mabudlay man ang pagrehab sini, pag-repair, Sir Vincent. Especially sa atin ng mga engage ang bricks na producers na damo gid sila nga nabila di sa atin kay makutani na natin tigit nila sa atin nga produce kay ang ilang nasa sa plastic. Pero sa amon na challenge kami nga na ilang ang exercise nga dapat na yung resilience kami kaya ang sila mga dapat hindi ka nagpabaya nga hindi ang ginagawa para sa in another day nga makaprepare nga mo na siya, limpyuhan mo na siya, kung magtaas na itong salinity, nakakuha na kita. Pero ang sa ating na-mention ko nga bakit nga nakatula sa ating mundo nga dito sa ating lugar nga ang mga tisa nga gina-exercise ang una, kasubong malaka na daw wala na gamit kay ang damage ang mga baha nga sa nagliligat ng mga katikada. Ano ginaang nagpadula kay kabid mo restore kada ko isang with sa time and then ang bako nga expenses na nagamit na nila. So wala siguro nga daw sila daw discourage na sila nag-engage ang mga bricks na asinan. So hopefully may mga may mga iban lang daw gusto mag i-recover, i-rehab ang ini nga mga areas naton nga nagkalaguba. Kag may mga siguro may pwede ina mapalabot man sa aton sini nga natungdan nga mga ensya. Halimbawa sa Department of Agriculture, if ever nga may mga gusto nga magbalik, mag-return sa salt industry naton. Medyo limitado na ang aton siniya nga tiyempo pero damo-damo gikita sang natun-an subong aga sa aton siniya nga topic about salt production. Bisan ako personally damo gid sang natun-an hanungod sa asin. Amo na sila nila gani nga bisan sa Bible, be salt and light. Sa aton sini nga isig ka pareho. Kadamo gid sang lesson ang salt kag ang pagka mapuslanon sini sa aton sini nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi gani sa mga mahambal naton sa mga pamatanon, sa mga kabataan, sa mga ginikanan. Itudlo nyo gid hindi nyo pag-uyangan ang asin, hindi nyo pag baliwala ang asin. Itudlo tagid kung paano tipigan ang asin kay just like sang gin-share sa aton ni Sir Vincent nga hindi gid man mahapos, hindi basta-basta ang pagproduce ang asin. So kung matudlo naton ni sa aton nga mga henerasyon, ma-value nila ay ang asin gali nga ginabutang ko sa akong linuto, ginabutang ko nga sangkap sa pagkaon,
kinabudlayan ini kag balhas kag sakripisyo man sa aton sining mga manok asin, just like sa aton nga mga farmers, mga mangunguma naton, ang pag-produce ng siniiyang ingrediente amo na sila nga kung wala sang asin ano na lang api naglasay na guro ang aton panamil, pati ang mga relasyon guro maapektuhan, nagalasay man. Importante gid nga may kaarat, may taste kita nga matilawan. Amoy na ang role gid sang salt sa aton siniyang adlaw-adlaw nga pagkinahanglanon. Bago kita magtakop, kuhaan naton sang final message si Sir Vincent, ang iyaman sini nga mensahe sa aton siniya nga mga tagpalamati nga nagabantay gid kay nagatutok sa aton sini nga pagpangalagad. At the same time sa mga gusto mag-venture sa asin, no, base kung gusto nila nga daw nakitaan ko to may mga opportunities magaling sa salt production. Gusto ko start, gusto ko mag-join. Sir Vincent, ang imo sining final message sa aton sining nga mga tagpalamati. Sir, salamat din sa inyo sa sitwasyon na din magdamo kami sa inyong programa. Nang atin lang na i-engage sa atin nga mga gusto na mag-engage sa pag-asin. Tagaan natin importansya ini kay napaka-importante gid na very essential gid ini nga hindi kita madulaan sa ating mga produkto kay ini na sa serve nga na nakatilawan sa tanan kay dira nagasugod nga sa aton ang pagpapatag sang sabor mula sa aton mga limit. Pag sa aton nga mga enthusiast na gusto mag-asin, dapat tagaan natin focus, hindi natin pag-ibaliwala. Ini number one gid ini na pag ini sa bugas as in tubig nga daw at sa daily life natin gina-undertake natin ini. Dahil kung papahat kita sa sa kabagay nga nag-engage kita, makabulig kita sa ating komunidad, sa ating mga lugar, sa ating nasyon kita, hindi pagkamaroon sa pag-engage sa mga bagay, kaya ini hindi siya sila nga daw na lang na klase sa pangabuhian, kundi ini nakabulig sa ating sa ating contribute sa ating parit sa mga agrikultura nga sa diri lang kita na nakabasit sa pag-asin. Salamat din sa inyong pinagdagag mayong aga sa kanan. Pasalamat kita kay Sir Vincent Cayetano no sa malipot nato na wala gani kita 1 hour nga discussion about sa salt, pero damo gid kita sang natun-an, damo kita sang mga impormasyon nga nahibaluan may kang tanan sa salt production. Ano ini ka importante, ano ang ginahimo sa aton siniyang gobyerno para masuportahan ang aton sining mga manog asin, buti kung hindi nato ni sila pagsuportahan kag pabayaan, magalas ay nagidang aton siniyang pangabuhi kag ang aton sining mga kinahanglanon nga sangkap sa aton linutok. Asin dako gini nga faktor, ang asin sila man sang kalamay kabay pa no na paagi sa sining mga programa kag siya gin-share namo kita nga matun-an kag sa mga luyag mag venture into salt production na dugang-dugangan ang inyo sining mga ihibalo. Bago kita takop, tamyaw nato na isang maayong aga kag maayong pagpamati aton sining mga Facebook live viewers nga nagatanaw. Si Ma'am Debbie Dragon, good AM to all. Bredco Port, Bacolod City, gatanaw. Kay si Ma'am Debbie. Ma'am Terry Figueroa from Feeder Port of Northern Estancia, Iloilo. Salamat gid Ma'am Terry. Good morning dira sa mga taga-Estancia. Si Ma'am Leia Terotsa Mandalejo, Development of Solar Salt Industry Program, DSIP o kung DSIP program sang DAB-FAR para mapataas ang aton produkto nga asin sa Pilipinas. Kay Ma'am Leia Terotsa Mandalejo nga nagatanaw sa aton swong, si Ma'am Mimi Sobrevega, Ma'am Julie Ans, si Ma'am Nilds Partida, si Arengo de la Gente Sinonoy, Salvacion Tahaon, si Ma'am Mildred Ocson, Kizel May Dagom nga nagaupod sa aton, kag of course aton siniya partner from Department of Agriculture, Sir John Candilario. Interesting nga mga topics bantayan subong nga semana diri sa usapang agrikultura. Imbukada naton nga topiko subong adlaw parte sa asin. Kabay pa nga nadugangan ang aton nga mga ihibalo, aton mga impormasyon
sa aton siniyang nga topic subong nga aga salt production. Bantayan ang masunod pa naton nga mga topiko sa buwas hasta sa Biyernes nga adlaw diri sa usapang agrikultura. Kay diri sa usapang agrikultura ang kausa sa aton nga mga mangunguma amo gid ang nagapanguna naton nga advokasya nga mabuligan sila sa ila sini nga pagkinahanglanon sa ila pangabuyan sa adlaw-adlaw. Wala na kita sang tiyempo, ako na gid lamang inyo alagad Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang Radyo Pilipinas, 73